Matapos ang halos 10 taong pagtatago, nasa kote na ng mga otoridad ang isang lalaking wanted sa pagpatay sa isang kapitbahay sa Taguig City. Ayon kay Police Captain Renato Ochinang, commander ng Substation 8, nasa most wanted list ng Taguig City Police ang akusado na may warrant of arrest para sa kasong murder noong 2015. Una rito nakatanggap ng tip ang otoridad mula sa isang concerned citizen hinggil sa presensya ng suspect sa isang convenience store matapos na dalawin ang kanyang pamilya. Hindi nag-aksaya ng panahon ang otoridad at inaresto ang suspect na nagtago matapos siyang isyuhan ng mandamiento di aresto. Kasalukuyang nakakulong sa Taguig City Police Station ang suspect na kinilalang si alias Roge, 34 anyos at residente ng Barangay South Daanghari, Taguig City. Nakumpiska sa kanya isang baril na kargado ng 4 na bala, isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 19,000 piso, drug paraphernalia at isang bag. Bukod sa kasong murder, ay naharap din ang lalaki sa reklamong illegal possession of firearms and ammunition in relation to the Omnibus Election Code at reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Warrant of arrest na criminal case number 155481-G sa salang murder na inisyu ni Judge Toribio E. Eliao. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo, ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw may karapatang pumili ng sarili mong abogado na iyong pinili kung wala kang kayahan, ikaw pagkakilo ba ng gobyerno. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Yes, sir. At ikaw din dahil ikaw din ay nahulihan ng pagpuposisyon ng baril sa salang 10591 at pagpuposisyon ng illegal na droga sa salang RA 9165, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo, anong iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Sa anumang hukuman, ikaw may karapatang kumuha ng sarili mong abogado na yung pinili kung wala kang kaya pagkakalubang ka ng gobyerno na naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Sir. Timbog ang dalawang lalaki nang mapansin ng pulisya na may dala itong kahinahinalang bagay at nakita ang improvised gun at nakuhanan pa ng shabu sa Taguig City. Sa tinanggap na report ng Taguig City Police Station, habang nagsasagawa ng Anti-Criminality Foot Patrol ang mga tauhan ng Bagong Bayan Police Substation 12 sa Barangay Lower Bicutan, ay nakita ng mga pulis ang isa sa dalawang lalaki na bit-bit ang isang improvised firearm habang naglalakad ng madaling araw, kaya nilapitan nila ito. Nakumpiska sa suspect na si alias Anthony, 25 anyos, ang improvised gun na may isang bala. Habang nakuha pa sa kanya at kasabot nito na si alias John, 29 anyos, ang dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to the Omnibus Election Code at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa ng pulisya laban sa mga suspect sa Taguig City Prosecutor's Office. Ikaw, Anthony Garcia E. Valerio, ay naaresto sa salang paglabag ng RA 10591 in relation to Omnibus Election Code at RA 9165. Ikaw naman, John Benigno Parcelon E. Ferrer, ay naaresto sa salang paglabag ng RA 9165. Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo ay may karapatang kumuha ng tagapagtanggol na inyong napili. Kayo ay may karapatang kumuha ng tagapagsuri na inyong napili. Kung wala kayong kakayahan, ito'y pagkaloob sa inyo ng gobyerno. Naintindihan niyo ba ang inyong karapatan? Naintindihan niyo? Dalawang street-level individual ang dinakip ng mga tauhan ng Makati City Police Intelligence Section matapos makuhanan ng baril at shabu habang naglalaro ng sugal na Caray Cruz sa Bernardino Street, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kinilala ni Police Major Judge Roe Donato, hepe ng Makati Intel, ang mga hinuli pasado alas 12:15 ng madaling araw na sina alias Lazaro, 55 anyos, na isang jeepney driver, at alias Arvin, 41 anyos, parehong residente sa nasabing barangay. Sa ginawang pagkapkap sa mga suspect, na-recover ng mga pulis ang 850 pesos na bet money, 3 mamiso na ginamit sa pagsusugal, isang pen gun o improvised firearm at 10 piraso ng plastic sachet
ng hininalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 21,000 pesos. Kinasona ang dalawa sa paglabag sa umiiral na batas ukol sa gun ban, illegal na droga at sugal. Huli sakto ng mga nagpapatrolyang membro ng Pasig City Police ang dalawang sugarol na naglalaro ng Caray Cruz na nakuhanan din ng baril at shabu sa barangay Bambang, Pasig City. Kinilala ni Police Captain Ralph Santos Jr. ang dalawang arestadong suspect na sina alias Eddie, 55 anyos na isang tricycle driver, at alias Edward, 34 anyos na pare-residente sa nasabing barangay. Base sa report ng Substation 3, naganap ang pagdakip sa mga suspect dakong alas 11:45 ng gabi sa Valderrama Street, Barangay Bambang. Habang nagsasagawa ng routine foot patrol, ang mga tauhan nito ay nadaanan ang mga suspect habang nagkakaray cruise. Sa pagsasagawa ng body search ay nakuha sa isa sa mga suspect ang isang baril na kargado ng isang piraso ng bala, isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu at ang kanilang perang pinaglalabanan na may 5 piraso ng tig 50 pesos, kabilang na rin ang 3 mamiso na ginamit sa pagsusugal. Nakasuhan na ng mga paglabag sa Section 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition in relation to the Omnibus Election Code at PD 1602 o Illegal Gambling ang mga suspect sa Pasig City Prosecutor's Office. Wala akong alam dito ha. Ano lang to? Hindi lang isang... Dami naman puti niya. Pati yan, ano nila. Wala ko nyo, hindi dala nyo. Orte mo na nga lang sabihin yan. Hindi lang sabi ko ba sa orte yung nag-aisang na ako.